Detalye sa pagkakalink ni Jillian Ward kay Chavit Singson at ang reaksyon nila dito. Tila may bagong apple of the eye na naman ang politiko at dating gobernador ng Ilocos Sur na si Manong Chavit Singson. Kilala nga ang nasabing politiko bilang matinik sa chicks na hindi rin naman niya itinatago at proud siyang aminin na lapitin siya, lalo na ng mga mas nakababata sa kanya. May ilang mga celebrities na rin ang nalink sa pangalan ni Manong Chavit, pero may iba na namang batang celebrity ang pilit na idinidikit sa kanya. Ang young female celebrity na ito ay walang iba kundi ang dating child actress at kapuso talent na si Jillian Ward. Matagal na ring pinag-uusapan ang tungkol sa pagkakaroon di umano ng relasyon ng batang aktres sa politiko. Unang nabalita ang pagkakaroon ni Jillian di umano ng sugar daddy noong 1 taon pa at hindi nakaligtas sa issue na ito si Manong Chavit. Mariin namang itinanggi ng young actress ang akusasyon laban sa kanya at sa sinasabing sugar daddy niya. Nasabing mayroong mayamang tao ang nagbigay ng kanyang mga luho dahil nakita itong nagmamay-ari ng mamahaling sasakyan. Napuna nga rin ang pagkakaroon niya ng marangyang pamumuhay, lalo na ang engranding 18th birthday niya noong 1 taon. Giit naman ni Jillian na deserve niya ang magkaroon ng mga bagay na mayroon siya ngayon dahil matagal na rin siyang nag-aartista at nagtatrabaho. Hindi kasi maalis sa isip ng mga netizens na sobrang mahal ng nagastos ni Jillian para sa kanyang debut na ginawa sa Cove Manila sa Okada na may temang Galaxy o Celestial. Galaxy-themed naman na ball gown ang ginawa ng designer na si Mac Tumang para kay Jillian na nagkaroon ng grand entrance sa venue. Sinasabing nasa 51 million pesos ang nagastos sa pagbubuo ng debut ni Jillian. Kaya naman wala raw duda na mayroong ibang tao ang gumastos para rito. Star-studded din ang mga imbitado sa party at present ang mga taong nakasama at nakatrabaho niya mula noon hanggang ngayon. Maging ng mga executives ng GMA ay andoon din at umabot ng 800 ang naging bisita niya noong araw na yon. Sa unang pagkakataon, noong 1 taon nga ay nagpaunlak ng panayam si Jillian at dito ay binuksan niya ang kanyang puso sa mga issue na ibinabato sa kanya. Aniya, I think naman somehow na lahat po na meron ako is deserve ko through my hard work. I just hope na wag silang masyadong maniwala sa fake news. Sinabi rin niya na kahit noong hindi pa siya 18, marami nang inilalabas na maling balita tungkol sa kanya at masakit para sa kanya na maparatangan ng maling gawain. Ganyan na po sila ever since. Parang underage pa lang ako, ang dami ng misconceptions about me. I think medyo unfair po siya kasi sana nakikita nila na naka-diaper pa lang ako, nag-work na ako sa mga commercial. Hindi pa po ako nakakapagbasa. Nag-work na ako. Naikwento rin niya na minsan na niyang naramdaman na mali ang pagkakabuo sa kanya dahil naisip ng nanay niya na ipalaglag siya. Kaya naman ngayon ay ipinapakita niyang tama ang desisyon nito na buhayin siya. Siyempre mas grateful ako sa buhay ngayon. Kaya gusto ko rin pong i-prove kay mama na hindi naging mali ang desisyon niya. Well, of course, younger pa siya noon. Takot siya. Pero gusto kong i-prove sa kanya na dati yon. Yun yung past. Gusto kong ipakita sa kanya na you made the right choice and there's nothing to fear anymore kasi nandito na kami. Dahil dito, nagsusumikap si Jillian na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ina bilang sukli sa lahat ng mga paghihirap nito noon. Bukod din naman kasi sa pagiging artista, naging negosyante na rin si Jillian kahit noong bata pa lang siya. Binuksan niya noong 2019 ang kauna-unahang branch ng milk tea shop na Wonder Tea Philippines sa Guagua, Pampanga, na unti-unti na ring dumarami ang mga branches. Naisip niya ang nasabing negosyo dahil halos araw-araw daw noon ay bumibili sila ng milk tea. Kaya naman daw minabuti nila ng kanyang pamilya na gawin na lang itong business. Taong 2020 naman ang mag-invest sa sarili nilang bahay si Jillian. Kumuha siya ng 3-story house sa Pampanga dahil ang kanyang ama ay naninirahan pa sa probinsya noon. Ang bahay na ito ay maliwanag at napakalawak. May 3 rin itong magkakahiwalay na silid. Makikita naman sa kanyang sariling kwarto ang walk-in closet niya. At dahil isang artista, ay mahilig din siyang manood ng mga pelikula. Kaya naman nagpagawa siya ng movie room. Mayroon din silang banyo na may jacuzzi.
Kaya naman ganoon na lang ang lungkot na naramdaman ni Jillian nang ilink siya kay Chavit Singson. 4 o 5 taon pa lang noong magsimulang mag-artista si Jillian at hanggang ngayon ay hindi nawala sa limelight at patuloy ang pagdating ng mga trabaho sa kanya. Kaya naman imposible raw na maging sugar daddy niya si Manong Chavit. Para naman sa dating politiko, matagal na rin niyang naririnig ang chismis na ito. Kaya naman nagbigay na siya ng kanyang pahayag sa issue. Sinabi niya sa isang panayam na marites lang ang tungkol dito at marami lang talagang gustong idawit ang kanyang pangalan sa mga artista at sabihing mayroong espesyal na namamagitan sa kanila. Marites lang yan, marites lang. Naririnig ko nga yan. Maraming ang naliling sa akin. Pero puro marites yan. Nagsimula kasi ang mga espekulasyon matapos lumabas ang ilang blind items online na nagpapahiwatig sa pagiging malapit ni na Chavit at Jillian. Ang ibang mga netizens naman na nakaalam sa intrigang ito ay kaagad na pinaniwalaan ang kwento at sinabing naging close nga raw ang dalawa sa isa't isa. Pero inamin naman ni Chavit na naghahanap nga siya ng romantic partner at gusto niya ang isang taong mag-aalaga para makasama niya. Talagang naghahanap ako ngayon ng pwedeng mapakasalan para may mag-aalaga naman sa akin. Kahit na sino, basta maganda ang puso. Matagal na ring usapin ang tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang mga partners ni Chavit. Para nga sa kanya, it's not me, it's them. Kung bakit nauuwi sa hiwalayan ang mga relasyon na pinasok niya. Definitely, hindi ko sila hihiwalayan kung wala silang kasalanan. Unang ikinasal si Chavit kay Evelyn, kung saan mayroon siyang 7 anak, ngunit tuluyan naman silang naghiwalay. Sumunod ay nagkaroon siya ng relasyon kay Rachel Chongson na naging common law wife niya sa loob ng 17 years. Ito ang sinasabing pinaka-kontrobersyal na pagsasama nila. Kinasuhan kasi ni Rachel si Chavit dahil sa physical abuse na naranasan niya noong 2009 matapos na mahuling kasama ang boyfriend nito. Subalit matagal naman na raw silang hiwalay dahil nahuli naman ni Rachel si Chavit na may ibang babae. Ang pangatlo namang nakarelasyon ng dating gobernador ay si Josephine Pintor na ipinakilala niya noong 2012. Nakilala niya umano si Josephine noong ito ay 14 years old lamang. Naghiwalay din sila dahil sa pagkalulong naman ito sa ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon nga ay wala pang maririnig na pahayag mula kay Jillian Ward tungkol sa muling naungkat na issue sa kanilang dalawa ni Manong Chavit. Tikumpa ang bibig ng kampo ni Jillian sa issue at inaasahan na maglalabas din ang management ng Sparkle GMA Artist Center ng kanilang pahayag tungkol dito at sa intrigang kinasasangkutan ng kanilang alaga sa lalong madaling panahon. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send in your thoughts in the comments section below.